kindergarten dito sa Japan. So tingnan natin kung gaano kalalaki yung mga building ng kindergarten nila. Dito meron pang first floor and second floor. Dito po. Ayan, sa Akishima po yan. Dito po yan sa Akishima City sa Haidimacho. Haidimacho ito. Akishima City. Ayan, tingnan nyo kung gaano kalaki yan. Mayroong first floor, second floor and air condition. Ito ay public po. Hindi po yan private. Public po yan. So napakalaki. Ito bagong gawa ito. Kindergarten school, nursery and kindergarten. Ang laki. Andun po, meron silang playground. Laruan ng mga yan po. Punan po natin dito ngayon sa may side view. Dito. Punan natin dito sa may side view. Ayan, meron pong second floor doon. Doon natutulog yung mga bata. Tapos sa baba, doon sila naglalaro. Tinuturuan yung mga teacher dyan para sa mga kindergarten student. Ganun dito sa Japan. Mapira yung Japan. Kaya bawat barangay meron talagang kindergarten school at hindi maliit. Malaki yung building nila. So pupunta na tayo ngayon guys sa susunod na kindergarten school. Guys, puntahan naman natin ngayon yung isang kindergarten dito sa Kumagawa, Fuso City. Papakita ko sa inyo yung building nila, kung gaano kalaki at malawak. Kalawak. Siya nga pala, may papaliwanag ako sa inyo guys. Ang kindergarten, ang tawag po nila dyan ay sa Japanese ay hoikuen. Hoikuen po. So ang ano dyan, yung system, dadalhin ng nanay o tatay yung kanilang anak dyan na 2 years old, 3 years old, 4 years old. Ng 7 ng umaga iwanan nila dyan, tapos kukunin din nila ng 5 o'clock. So kailangan pagdating ng 5 o'clock kukunin na nila. So guys, ito na po yung Kumagawa Kindergarten.
playground. Tapos malaki din. Second floor. Third floor, second floor. Air condition po yan. Sinundo na niya yung anak niya. Hinatid niya yan kanina ng 7 o'clock. Tapos sinundo niya ngayon 5 o'clock na ngayon. Sinundo na niya. Ganun yung system dito ng Hoikuen or kindergarten. Ito na, susunduin niya na rin yung anak niya. Malaki po. Mother and father sumusundo sa kanyang sumusundo ng nila yan. Dito po yan sa Taong Magawa po sa city. So guys, palawan na itong kindergarten dito na bisita natin. So mayroon pa tayong pupuntahan pa. Let's go guys. Okay guys, nandito naman po tayo ngayon sa Haijima Kindergarten, Akisima City. So ito po yan. Yan, yung building nila yan. May first floor, may first floor, may second floor. Ayan. Guys, yan yung kindergarten dito sa Akisima City. Actually marami po yan, marami yan eh. Kanina yung pinuntang ko na hindi lang sa isang city, marami sityo meron ganito. Yan lang. Pero yung mga anak sa loob ng kindergarten. Kasi unang-una hindi uso ang katulong dito. Walang maid o kaya babysitter. Wala hindi uso dito sa Japan yun. Kaya yun ang paraan ng gobyerno sa mga nagtatrabaho, iiwanan nila yung anak nila dito ng 7 o'clock, kukunin nila ng 5 o'clock. So lilipat na naman tayo guys doon sa ibang kindergarten school. Let's go! Nandito naman po tayo ngayon sa kindergarten school ng
May Dima pa rin po ito. So sa kabilang kanina pinunta natin, ano yan, East. Ngayon nandito naman tayo sa Parting West. Ayan po yung kindergarten school niya. First floor at may second floor. Air condition, may playground. Ayan. Ayan, uwian na ng mga bata. Sinusundo na sila ng tatay at nanay nila. Yan, meron silang palaruan dyan. Ang kindergarten dito kompleto. May playground, may bisikleta, pwedeng gamitin ng mga bata. So ayan po, ayan ang father nila, tatay nila, hinihintay yung anak nila, o kaya naglalaro muna. Kompleto yung mga kindergarten school dito. May teacher sila, merong tagaluto ng pagkain nila. Kasi yung kindergarten dito, binabayaran po yan ng mga parents sa school. Government, sa government sila nagbabayad. Mura lang naman po ang bayad dito, siguro sa 4 to 5,000 a month. Libre na po yun, may pagkain na yun, pagkain na po yun. Tapos dyan, meron din silang oras ng tulog, meron din silang tulugan dyan, may mga kama sila dyan, tapos may cook, tagaluto ng pagkain nila. So parang very convenient, safe na safe yung mga bata. At pag merong sakit yung bata, halimbawa dinala mo na dun sa school, tapos nagkaroon na siya ng konting lagnat, tatawag po kaagad yan sa kanyang parents na may lagnat po yung anak ninyo, kasi sinisik po yan doon sa school. Parang meron silang nurse dyan, sinicheck, kailangan puntahan mo yun. Kahit sa trabaho ka, kasi may karamdam. So hanggang dito na lang guys. This is it for today. Please subscribe my channel and don't forget to click the bell button for more videos, updates. God bless and bye.